Magandang gabi. Salamat sa paglaad ng oras para sa panayam na ito. Pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili at ang iyong posisyon sa barangay? Gandang gabi, ako si Dayanis Bilbao, isa sa mga SK Kagawad ng Barangay 301. Nagsisilbi ako bilang SK ng barangay mula pa noong 2023. At layunin kong itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa aming komunidad. Paano ninyo isinusulong ang pagkakaroon ng gender equality sa inyong barangay? Sinusulong namin ang gender equality sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon na nakatuon sa gender sensitivity. Nag-oorganisa kami ng mga seminar at workshop para sa mga residente, lalo na sa mga kabataan, upang maipaliwanag ang kahalagahan ng pantay-pantay na karapatan at oportunidad. Naglunsad din kami ng mga kampanya na nagtatampok sa mga kwento ng tagumpay ng mga kababaihan sa aming barangay. Ano ang mga konkretong hakbang na ginagawa ninyo upang hikayatin ang mga tao na makilahok sa mga programang ito? Regular kaming nagsasagawa ng mga pulong sa barangay at mga community events kung saan pinahayag namin ang mga programang ito. Hinihimok din namin ang mga kababaihan at kabataan na maging aktibo sa mga komite at proyekto na nagtataguyod ng gender equality. Bukod dito, gumagamit din kami ng social media tulad ng Facebook upang mas maabot ang mas maraming tao at makuha ang kanilang interes. Paano ninyo pinoprotektahan ang mga kababaihan sa inyong barangay? Sa pamamagitan ng mga programa. May mga programa kami na naglalayong ipaalam sa mga kababaihan ang kanilang mga karapatan at mga hakbang na dapat gawin kung sakali ay makakaranas sila ng karahasan. Nakikipagtulungan din kami sa mga lokal na ahensya tulad ng DSWD at mga NGOs upang mabigyan ng counseling service at legal assistance. Gumagawa rin kami ng mga informational drives na itatampok sa mga hotline na maaaring tawagan kung sakaling may mangyaring masama. Ano ang mga pagsasanay na inaalok ng barangay upang mapalakas ang kakayahan ng mga kababaihan? Nag-aalok kami ng mga workshops sa entrepreneurship, financial literacy, at self-defense para sa mga kababaihan. Layunin namin bigyan sila ng kasanayan at kaalaman na para maging handa sila at maging empowered sila at yun nga, maging handa sa mga hamon sa buhay. Maraming salamat, Dayan, sa iyong oras at sa pagbabahagi ng iyong mga pananaw. Ang iyong mga inisyatibo ay tunay na mahalaga sa ating komunidad. Bago tayo magtapos, ano ang pangunahing mensahe na nais mong iparating sa mga kabataan at leader ukol sa gender equality? Nais kong iparating na ang gender equality ay hindi lamang responsibilidad ng mga kababaihan kundi ng lahat. Mahalaga ang pagkilos ng bawat isa upang makamit natin ang mas pantay-pantay na lipunan na kung saan ang boses ng bawat isa ay naririnig at pinahahalagahan. Salamat muli, Dayan. Napakahalaga ng iyong mga sagot at tiyak na makakapagbigay inspirasyon sa iba. Umaasa ako na patuloy mong may susulong ang mga layuning ito at makagawa ng positibong pagbabago sa ating barangay. Ang mga sagot ng leader ng barangay ay nagpapakita ng kanilang masigasig na dedikasyon sa pagsusulong ng gender equality at proteksyon ng kababaihan sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga seminar at workshops na ipapahayag nila ang kahalagahan ng gender sensitivity na mahalaga para sa pagbuo ng mas inklusibong komunidad. Ang kanilang mga konkretong hakbang tulad ng pagkakaroon ng counseling services at mga information drives ay nagsisilbing magandang halimbawa ng kung paano maaaring protektahan at itaguyod ang mga karapatan ng kababaihan. Ang mga pagsasanay na inaalok tulad ng financial literacy at self-defense ay nakakatulong sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan upang sila ay maging mas handa sa mga hamon ng buhay. Sa kabuuan, ang interview na ito ay nagbibigay liwanag sa mga hakbang na ginagawa ng barangay upang magsulong ng gender equality at proteksyon ng kababaihan sa kanilang komunidad. Ang mga inisyatibong ito ay may potensyal na magdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap. Maraming salamat.